So mga ka-farming, no? Ka-backyard, update tayo sa ating pitong biik, no? Mula nung malit sila, pinupost ko na sila at ngayon, yun, malalaki na, mga 40 kilos, meron na. Yan. Merong dalawa dyan na maliliit yan, yung nasa gitna, tsaka yung nasa gilid, siguro mga 20 to 30 kilos. Pero ito yung iba, yan. Meron na to, di na to bababa sa 38 kilos ang napataas. Pwede na maging lechonin. Yan sila. At yung inahin natin nandito. Yan. Pangalan ng inahin si Joel. Joel, hinihingal ka? Hindi naman mapasok. Yan. Malinis yan yung ano niya, yung kulungan niya. Yun lang pinakamalinis. Ayun. Buntis na yan, mahigit 1 buwan ng buntis yan. Kaya yung mga biik niya, ito sila yung 7 is mag 2 buwan mahigit na. Mahigit 2 buwan mula nung pinanganak sila. Yan, ganyan na kalaki. So maliit yung kulungan nila kasi di ko pa naayos. So kung sino nga palang gusto bumili dito, na lang to, iarat na to, pwede na, parang lechonin. Dito lang yan sa Dagami. Yan, mura lang yan, binta ko yan tag 10k usa. So yung natin, yung maliit niya kasi yung kulungan nila, may nilagay akong tubigan dun. At yung DIY ko kasi nga ko po muna dyan yung mga kawayan, papalitan ko na ng mga hollow blocks para mas maganda na yung kulungan nila. Magiging ganyan na yan lahat dyan. Yung is dito kabila, hindi pa kasi tapos, kaya ito pa, yan, hindi pa siya tapos. Wala pa, kinulang sa budget ko, kaya binibinta ko na yung iba. Yan. Medyo malaki to, maluwag. So kasya sila dito kaso di pa tapos. Pero matatapos din to. Dahan-dahan lang. Yun, yung mga natin, yung kulungan medyo malaki na Pwede na tayo mag 2 or 3 inahin. So mula sa isang inahin kay Joel, ngayon may anak siyang 7, so kukuha ako dito ng isang F1, magiging inahin natin. So meron ako dyan yung 16 size yung suso. So saan ba dito, hindi ko pa andun yata yung nakahiga yata dun. So size yung suso, yun yung gawin kong pangalawang inahin. So dandahan lang hanggang maging 3 sila at sana maging successful sa pagdandahan natin ng pagninegosyo ng baboyan. So sa mga hindi nakakaalam, so ilang beses na natin nasubukan yung dumaan yung mga sakit na ASF. So sa awa ng Diyos ay naka-recover naman sila at hindi sila nadapuan ng ganyang sakit. Kasi nga ginawa natin ang paraan yan. Tapos meron pa itong mga sikreto natin ginagawa para di lang sila madapuan ng ASF. So dito sa amin halos lahat dito naubos na yung mga baboy nila. Yung sa akin lang yung natira. 2 kami dito, 2 na lang kami magbababoy na hindi nadapuan ng mga sakit na ASF. Kasi nga sa pag-aalaga yan, kailangan may disiplina. So yan. So thank you. So ito yung update natin ngayon sa mga natin, sa 7 biik natin, magta-3 buwan na mula nung pinanganak sila. So ganyan na kalalaki. So pwede na natin masarap na yan pag nililitsunin talaga yan. So yun lang mga ka-farming, pa-update lang natin yan sa mga biik natin.